Kabi-kabila na ang mga hakbang ng Energy Department para sa pagpapatatag at pagpapalawak ng enerhiya sa bansa, gaya ng planong power capacity, EPIRA law at amendments at pag-aalis ng system laws. Alinsunod na rin ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Inilatag ng Department of Energy sa pangunguna ni Energy Secretary Sharon Garin sa isang post-SONA briefing ang strategic roadmap ng pamahalaan matapos ang matatayog na plano at pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa sektor ng enerhiya. Sa usapin ng power supply, iginiit ng kagawaran na dapat magkaroon ng mas mahigpit na generation company accountability sa pamamagitan ng patuloy na pagtatasa sa mga umiiral na pasilidad. Sa ngayon po kasi yung COE or Certificate of Endorsement is perpetual. And now we need to review that, and there has to be regular review every few years of the performance of each power plant and to determine if they still deserve to have our endorsement. Kasabay nito, ipinaliwanag ni na Secretary Garin at Yusek Mario Marasigan ang planong palawakin ang power capacity ng bansa mula 32.2 gigawatts ngayong 2026 tungong 121.3 gigawatts pagpatak ng 2040 para maabot ang 50% renewable energy target ng Pilipinas. Upang protektahan naman ang bansa laban sa pandaigdigang petroleum volatility, isinusulong ng DOE ang pagpapatatag ng National Strategic Petroleum Reserve hanggang 120 days. According po sa research ni Undersecretary Sales, having enough reserves, whether it's 60 days or 120 days, that has a direct effect on the growth of the country. Kasi naproprotectionan po natin from inflation, from currency volatility, at nakakatulong po sa ekonomiya po natin yan. Para sa grid resilience at disaster response, kasunod ng Typhoon Maymay, itinutulak naman ni Yusek Wimfy Puentabella ang pagpapakalat ng mobile energy systems sa mga critical infrastructure areas at ang Sariling Kuryente Act para alisin ang red tape sa rooftop solar panels. Mabilis din ang hakbang ng gobyerno para sa 60% electric vehicle adoption sa 2040 habang kinumpirma ni Yusek Joby Bacordo ang target na 1,200 megawatt commercial nuclear power plant pagsapit ng 2032 sa ilalim ng PhilAtом framework. Muli ring binigyang diin ng DOE ang layuning pababain ang singil sa kuryente sa pamamagitan ng EPIRA amendments, pag-aalis ng system loss charges at pagsusuri sa operasyon ng mga electric cooperative sa Visayas, Mindoro at Palawan. Walang patumpik-tumpik na reforma at mas mabilis na aksyon. Yan ang garantiya ng Department of Energy para sa seguridad ng sektor ng enerhiya. Sa pamamagitan ng mas mahigpit na pananagutan para sa mga kumpanya ng kuryente, tinitiyak ng kagawaran na hindi maipapasa sa bulsa ng mga consumer ang mabigat na gastusin na maaari naman daw pasanin ng pamahalaan. Mula rito sa Taguig City, Elijah Canlas para sa Bayan.